Let's open the Bible, Exodus chapter 1. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Exodus, Kapitulo 1 po. Exodus chapter 1, Sa Exodus, Kapitulo 1, verse 12. sa versikulo 12 po. Exodus chapter 1, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap at kinasusuklaman nila ang mga anak ni Israel. So from today, we're gonna study the book of Exodus, chapter by chapter every Sunday. Kaya mula po ngayon, pag-aaralan po natin yung aklat ng Exodo, kapitulo-kapitulo kada linggo. If you read the verse 1, chapter 1, verse 1, in English, there is a now. Now, these are the names of the children of Israel. Kaya po sa Exodo Kapitulo 1, versikulo 1, meron pong salitang ngayon dito sa Kapitulo 1. So it means it's connected from the Genesis. Kaya ibig sabihin, konektado po ito sa aklat ng Genesis. So Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. These 5 books are called the Torah. They are written by Moses. Kaya po sa Genesis, sa Exodo, sa Levitico, sa Bilang, tsaka Deuteronomio, ito po yung mga aklat ng Torah at ito po yung ay sinulat ni Moises. Actually, 5 books were one book. Sa katunayan po, yung 5 aklat na ito ay isang aklat lamang. But in order to print, but they are divided later. Pero po ito ay pinaghiwa-hiwalay sa di kalaunan. So that's why in verse 1, now it means there is a connection between the Genesis and the Exodus. Kaya po sa Exodus chapter 1 verse 1, meron pong salita ngayon. Kaya ibig sabihin yung Genesis at Exodo ay magka-konektado po. So the Genesis talking about the creation. At yung Genesis po ay patungkol sa paglikha. God created the heavens and the earth Nilikha po ng Diyos yung langit at ang lupa and also human. at yung mga tao. But man committed a sin. Pero po yung mga tao, nagkasala po sila. Then the Exodus is the main topic in Exodus is salvation. At yung pinakapangunahing paksa ng Exodo ay yung kaligtasan. So God made the people free from the condemnation. Kaya po iniligtas po ng Diyos yung mga tao mula sa pagkawasak. And the Leviticus is talking about the holy life. At yung Exodo din naman po ay nagpapatungkol sa banal na pamumuhay. So after we get salvation, we have to live holy. At kaya matapos po tayong maligtas, kailangan po nating mamuhay ng banal. And Numbers is talking about God's guidance. At yung mga bilang naman po ay nagpapatungkol sa patnubay po ng Diyos. So in the wilderness, God guided the Israel people even though they disobeyed God. Kaya doon po sa ilang, pinatnubayan po ng Diyos yung mga Israelita kahit na hindi po sila sumunod sa Diyos. And Deuteronomy is talking about God's blessing. At yung Deuteronomio naman po ay nagpapatungkol sa pagpapala ng Diyos. So since we get salvation, God wants us to live holy Christian life and God wants to guide us. Kaya po, patapos po tayong maligtas, ninanais ng Diyos na patnubayan po yung ating buhay Kristyano at gabayan po tayo. And finally, we will go to heaven. At sa di kalaunan, pupunta po tayo sa langit. So, every Sunday, we will study the Exodus chapter by chapter. Kaya po kada linggo, pag-aaralan po natin kada kapitulo yung aklat ng Exodo. The verse 8 to 10, Sa versikulo 8 hanggang 10 po. would you read? At may bumangong isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. Sinabi niya sa kanyang bayan, tingnan ninyo, ang sambahayan ng mga anak ni Israel ay mas marami at higit na malakas kaysa atin. Halikayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan, baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng digmaan, ay umanib sila sa ating mga kaaway. Lumaban sa atin at umalis sa lupain. So there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. Kaya meron pong bumangong isang bagong hari sa Ehipto na hindi nakikilala si Jose. When the king knows the Joseph and how God works in Egypt, they treat the Israel people well. Kaya po, kapag yung isang hari ay may nakilala po si Jose at nakilala po yung paano kumilos yung Diyos sa Israel,
tinuturing po ng hari na iyon si Jose ng maayos. But new king didn't know about God. Pero po yung bagong hari ay hindi kilala po yung Diyos. That's why the verse 10, come, let us deal shrewdly with them, and lest they multiply. And it happened in the event of war, that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Kaya po sa versikulo 10, halikayo, pakitunghan natin sila ng may katusuhan, baka sila'y dumami at mangyari na kapag tayo nagkaroon ng digmaan, ay umanib sila sa ating mga kaaway, lumaban sa atin at umalis sa lupain. So the king decided to persecute the Israel people. Kaya po yung hari, nagpasyang usigin po yung mga Israelita. Egypt represents the world. Yung mga Ehipto, kumakatawan po ito sa mundo. And Israel people indicates the saved people in the world. At yung mga Israelita, kumakatawan po naman po ito sa mga ligtas na tao sa mundo. And king of Egypt, Pharaoh, indicates the Satan. At yung hari ng Ehipto, yung Parao, kumakatawan po ito kay Satanas. So let us deal shrewdly with them. Means many people discuss. So many people discuss about this. Kaya po sabi po sa versikulo 10, halikayo pakitunguhan natin sila. Ibig sabihin, marami pong tao ay nag-uusap-usap patungkol po dito. They thought they are wise, Iniisip po nila na sila'y matalino. and they make their own plan. Kaya po gumawa po sila ng sariling plano. If the Israel people multiplied and if they stand in the side of our enemies, we will be destroyed. Kaya kapag yung mga Israelita ay dumami at pumanig sa ating mga kaaway, tayo po'y mawawasak. So let's persecute them. Kaya tayo usigin po natin sila. So the verse 11, would you Okay. read? Versikulo 11, kaya't naglagay sila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sapilitang paggawa. Kanilang ipinagtayo si Paraon ng mga lungsod, Imbakan, ang Pitom at Rameses. So Pharaoh made the Israelite the servant and let them do the hard work. Kaya po yung Paraon, nagpasya po siya na gawing mga alipin yung mga Israelita at pinahirapan po sila. But verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit habang kanilang pinahirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap at kinasuklaman nila ang mga anak ng Israel. Even though the Pharaoh persecuted a lot, the number of Israel multiply more and more. Kahit na po yung Parao ay inusig po yung mga Israelita, yung bilang po ng mga Israelita ay dumarami ng dumarami. So he decided to kill the male child. Kaya- The Pharaoh, he wants to kill the male child. Kaya po ipinasya po ng napatayin po yung mga panganay na anak. So he called the verse 15, Kaya po sa versikulo 15, the verse 15 and 16, the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives. kaya po sabi po sa verse 15, ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na mga Hebreya, And their names is Shiphrah and Puah. na ang pangalan nila ng isa ay Sifra at ang pangalan ng ikalawa ay Puwa. And verse 16, would you read? Kanyang sinabi, paghilit ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanilang mga upuang panganganakan, kung lalaki ay papatayin ninyo, ngunit kung babae, mabubuhay ito. Yes. So, when you receive the baby, if it's a girl, just let them leave. But if it's a boy, Kaya po kapag nakatanggap po sila ng anak, kapag ito'y babae, mabubuhay ito, pero kapag ito'y lalaki, papatayin po nila. the midwife really fear the Lord. Pero yung mga manghihilot, natatakot po sila sa Diyos. That's why they didn't kill. Kaya hindi po nila pinatay. Then they excuse, the Israel women are so strong. So before we alive, they already gave a birth. Kaya po nagdahilan po sila na yung mga Israelita ay malakas, kaya bago sila makapanganak, nakapanganak na sila. That's why he decided to throw all the boys, all the male children to the river. Kaya po nagpasya po siya na itapon po yung mga lalaking anak doon po sa ilog. So like this, the Satan always wants to persecute the work of the Lord. Kaya po gaya po nito, lagi pong inuusig na Satanas yung mga gawain po ng Diyos. The Pharaoh thought if he killed all the boys, the Israel people will be
reduced, and they can control the work of Israel. Kaya po iniisip ng Parao na kapag pinatay po yung mga panganay na lalaki, ay kakaunti na lang yung mga Israelita at magagawa po nilang kontrolin yung mga gawain ng Israelita. But the more they were persecuted, the more Israel people multiplied. Pero kapag sila'y pinahihirapan, lalo po silang dumarami. Nobody could stop the work of God. Kaya po walang sino man yung nakakapigil sa gawain po ng Diyos. So eventually, God sent the Moses and saved the Israel people from the Egypt. Kaya sa di kalaunan, pinadala po ng Diyos si Moises upang sagipin po yung mga Israelita. So Satan wants to destroy the Israel in this world. Kaya po si Satanas ninanais po niyang wasakin yung mga Israelita sa mundong ito. Because in Genesis chapter 3, God already prophesied the seed of woman will come and he will crush the head of Satan. Kasi pinupresiya na po sa Genesis Kapitulo 1 na yung anak ng babae wawasakin po yung ulo ng ulupong. That's why before Jesus came to this world, the Satan wants to destroy the Israel. Kaya bago po pumunta si Jesus dito sa mundo, ninanais na po na wasakin ni Satanas yung mga Israelita. When Jesus was born, through the King Herod, the Satan wants to kill Jesus. Kaya po, nung ipinanganak po si Jesus sa pamamagitan po ni Haring Herodes, ninanais po ni Satanas na patayin po si Jesus. Even now, the Satan wants to persecute the Christians, not to save other people. Kaya maging sa ngayon, inuusig po ni Satanas yung mga ligtas na tao upang hindi po sila makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Let's look at the Revelation. Please bookmark here and look at the Revelation chapter 12. Lagyan po natin dito ng tanda at punta po tayo sa Apokalipsis Kapitulo 12, Verse 1. sa versikulo 1 po. Verse 1 and 2. Would you read? At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumigaw sa hirap sa panganganak at sa sakit ng pagluluwal. This woman indicates Israel. Yung babae po dito, kumakatawan po ito sa mga Israelita. And in the pain, she gave a birth. At That sa- is Jesus Christ. Kaya po sa hirap ng panganganak, nanganak po siya, ayun po si Jesucristo. And verse 3, would you read? At may isa pang tanda na nakita sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. Up to verse 4. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. Dragon indicates Satan. Kaya yung dragon po dito ay kumakatawan kay Satanas. He is ready to devour her child as soon as it was born. Kaya handa na po siyang patayin yung bata kapag naisilang na po. But no matter what persecution, this baby was born, and he will become a king to rule over the world. Kaya kahit na marami pong pag-uusig, yung batang ito ay naisilang pa rin at ipinanganak po siya bilang maging hari ng mundo. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang nagpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa, ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Yes, Satan always hinders the work of God and persecutes his people. Kaya po lagi pong hinahadlangan ni Satanas yung gawain po ng Diyos at inuusig po yung kanyang mga tao. But no matter what he does, God's work is achieved. Pero anuman po yung kanyang gawin, yung kalooban ng Diyos ay naisa sa katuparan pa rin. So even these days, if we really get salvation, we cannot avoid the persecution and the sufferings. Kaya maging sa atin naman din po, kahit na po tayo naligtas, hindi po natin maiiwasan yung mga pagdurusa. Let's look at John chapter 15. Tingnan po natin sa 1, Kapitulo 15, John chapter 15, verse 18 and 19. sa versikulo 18 hanggang 19 po. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Kung kayo kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. The world hates Jesus Christ. Kaya yung mundo, kinapuotan po nila si Jesus. That's why, of course,
the world hates the people who belong to Jesus. Kaya po, gayon din naman po yung mundo, kinapuotan din po nila yung mga tao po ni Yesu So Kristo. verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Yes. When we get salvation, we cannot go back to our former life. Kaya kapag tayo po inaligtas na, hindi na po dapat tayo bumalik sa ating dating When pamumuhay. we get salvation, we realize that we become different from other family members or friends. Kaya po, nung tayo po inaligtas, nalaman po natin na iba na tayo sa ating mga ibang miyembro ng pamilya at sa ating mga kaibigan. They also know. Alam din po nila ito. So they start to persecute us. Kaya po nagsisimula po silang sigin po tayo. My friend told me, before you get salvation, you always drink together and hang out together, but now, why are you talking about only Bible and salvation? Kaya po sinabi po ng kaibigan ko na dati naman nagiinom tayo, lumalabas tayo, nagsasaya tayo, pero bakit ngayon yung lagi mo nalang sinasabi patungkol sa Biblia? Before salvation, I used to attend the church with all my family members. Kaya po bago ako maligtas, kami po kasama ng aking mga pamilya ay sama-samang pumupunta sa iglesia. But when I got salvation, I realized that it's a fake church and there is no true gospel. Kaya pero po nung ako po yung naligtas, nalaman ko po na ito ay isang peking iglesia at walang tunay na kaligtasan. So I transferred to our church. Kaya po ako'y lumipat sa ating church. Then all our family persecuted me. At kaya yung ibang membro sa aking pamilya ay inuusig po ako. Why do you transfer to that church? Bakit ka lumipat sa church na yan? You betray us. Itinakwil mo kami. Oh. And especially my father really got mad. Lalo na po yung aking tatay, galit na galit po siya. So for a long time, he never talked to me. Kaya po sa loob ng mahabang panahon, hindi niya po ako kinakausap. But I cannot go back to my so-called church or my former life. Kaya hindi na po ako dapat bumalik sa dati kong church o kaya yung aking dating pamumuhay. Let's look at the 2 Timothy. Kaya tingnan po natin sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 3. Kapitulo 3. Second Timothy chapter 3, verse 12. Sa versikulo 12 po. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. If we want to live like unsaved people, there is no persecution. Kaya kung ninanais po natin na mabuhay na parang hindi tayo ligtas, wala po tayong pag-uusig. But if we stand in the side of God and keep our faith, there must be persecution. Pero kapag tayo pumanig po sa panig ng Diyos, meron pong pag-uusig doon. If we want to evangelize more people, there must be persecution. Kaya kapag ninanais po natin na magligtas pa ng maraming ligaw na kaluluwa, meron pong pag-uusig. So persecution to Christian is very natural Kaya yung pag-uusig po sa mga Kristiyano ay natural lamang ito. because we don't belong to the world. Dahil hindi po tayo kabilang sa sanlibutan. But why does God allow us to be persecuted in this world? Pero bakit ba tayo pinahintulutan na usigin ng Diyos dito sa mundo? Because through the persecution, God can distinguish who is real Christian. Dahil sa pamamagitan po ng pag-uusig, makikilala ng Diyos kung sino talaga yung mga tunay na Kristiyano. Before Jesus came to this world, the Satan thought if he destroyed the Israel, he can be weak. Kaya po iniisip ni Satanas na bago po pumunta si Jesus dito sa mundo, kapag inusig niya po yung mga Israelita, manghihina po sila. But God protect the Israel people. Pero po pinotektahan po ng Diyos yung mga Israelita. And finally, Jesus came to this world. At sa di kalaunan, si Jesus ay dumating dito sa mundo. And Satan thought if he killed Jesus Christ, he can win. At iniisip po ni Satanas na kapag napatay niya si Jesus, mananalo siya. But when Jesus died on the cross, through his death, he achieved the eternal redemption.
Pero po sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus, natupad niya po yung walang hanggang katubusan. Then Satan decided to kill the opposers and the disciples of Jesus. At si Satanas po, ninais niya po na patayin yung mga alagad po ni Jesus at mga disipulo niya po. But even though they were persecuted and killed, they praised the Lord and they keep preaching the gospel. Pero kahit na po iniusig po sila o pinapatay po sila, patuloy po nilang pinapangaral yung ebanghelyo, nilululhati yung Diyos. Other people were so curious what kind of faith they have. At yung ibang mga tao, nagtataka po sila, anong klaseng pananampalataya yung meron sila. That's why more and more people got salvation. At sa di kalaunan, patuloy na dumarami po yung naliligtas. So the Satan make the Christianity as a national religion. Kaya po si Satanas, ginawa niya pong national religion yung Kristyanismo. So it means all in Rome, all people should believe the Christianity. Kaya po doon po sa Roma, kailangan lahat ng tao maniwala sa Kristyanismo. Then later, it becomes the Roman Catholic. At sa di kalaunan, naging simbahang Katolika po ito. So the Satan changed his strategy. Kaya po si Satanas, iniba niya po yung kanyang strategiya. Instead of killing Christian, he mixed some wrong doctrine in the church. Kaya imbes na patayin po yung mga Kristiyano, naglagay po siya ng mga maling doktrina doon sa iglesia. So he encouraged the people to believe, Kaya po hinikayat niya po yung mga tao na maniwala. but that is a fake. Pero iyon po peke. But even though he mixed the poison in the Christianity, still there is the people who have the pure faith. Pero kahit na po naglagay po siya ng lason doon sa Kristyanismo, meron pa rin pong tunay na pananampalataya. They always follow only the word of God, not the tradition of man. Lagi po nilang sinusunod yung salita lamang ng Diyos at hindi mga tradisyon ng mga tao. These days, the Satan encouraged the people not to go to the church, not to study the Bible, but enjoy the life. Kaya po ngayon, yung si Satanas, ninanais na po yun ng mga tao na hindi po mag-aaral ng Biblia, hindi pumunta ng church, kundi magsaya lamang sa sanlibutan. So Satan these days, Satan tempt people with the worldly pleasure. Kaya po si Satanas, tinetempt niya po yung mga tao sa mga makamundong bagay. But still, there are saved people who wants to live holy and separated from the worldly pleasure. Pero meron pa rin pong mga ligtas na tao na ninais na mamuhay ng banal at hiwalay sa mundo. So even though God allowed the sufferings and persecution, there are always the Christian, real Christian, who stand in the side of God. Kaya kahit na po pinahintulot po ng Diyos yung pag-uusig, meron pa rin po yung mga tunay na Kristiyano na nasa panig po ng Diyos. Without persecution and suffering, we cannot distinguish Kaya kung walang pag-uusig at kahirapan, hindi po natin ito who is a real Christian. We cannot distinguish. hindi po natin makikita kung sino po yung tunay na Kristiyano. Here is the gold, Kaya nandito po yung ginto, but the many things are mixed. pero marami pong bagay yung nakahalo po dito. And in order to make the pure gold, we put it in the fire. Kaya para po makita po natin yung tunay na ginto, nilalagay po natin ito sa apoy. And we heat again and put it in the fire again. At pinapalo po natin ito at nilalagay po natin ulit sa apoy. Through this process, we can get the pure gold. Kaya sa pamamagitan ng prosesong ito, makukuha po natin yung tunay na ginto. In the church, there are some saved people and unsaved people. Kaya sa loob po ng iglesia, meron pong ligtas na tao at hindi ligtas na tao. God wants to reveal the unsaved people because God wants them to get salvation. Kaya ninais ng Diyos na lumantad sa loob ng iglesia yung mga hindi ligtas upang magkaroon din po sila ng kaligtasan. Or if somebody wants to destroy the true church, God wants to reveal it through the persecution and the difficulties. Kaya kung ninanais ng sino man na wasakin yung church, ipinapakita po ito ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-uusig at kahirapan. In some churches, when they start the construction, some members don't attend the church. Kaya po sa ibang mga church, kapag nagpapasya na po sila na gumawa ng gusali, yung ibang mga miyembro ay hindi na pumupunta. Because they don't want to sacrifice. Dahil hindi na po nila gustong magsakripisyo. So usually, until we finish the construction, the number of members decrease. Kaya sa normal na sitwasyon, hanggang sa matapos po yung pagtatayo ng gusali,
kumukonti po yung bilang ng miyembro. And after construction, the church start again to evangelize. At pagkatapos na yung pag natapos na yung gusali, nagsisimula na ulit sila na mag-evangelize. So through the persecution or difficulties, God distinguish who is the real Christian and the fake Christian. Kaya sa pamamagitan po ng kahirapan at pag-uusig, nakikita po ng Diyos kung sino po yung taong ligtas at hindi ligtas. And through the persecution and difficulties, God trained His children. At sa pamamagitan din po ng pag-uusig at kahirapan, sinasanay niya po yung kanyang mga anak. Let's look at the Deuteronomy chapter 32. Kaya tingnan po natin sa Deuteronomio, Kapitulo 32, Deuteronomy chapter 32, verse 11 and 12. sa versikulo 11 hanggang 12 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng agila na ginagalaw ang kanyang pugad, na pumapagaspas sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak na kinukuha sila, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. The eagle, usually they make the nest in the high place. Kaya po yung mga agila sa natural na pangyayari, naglalagay po sila ng pugad sa mataas na lugar. And there is a baby. Kaya nakita po yung mga inakay. And the eagle let's just say eagle. Kaya sabihin na lang natin na agila po ito. Eagle want them to fly. Kaya ninanais po ng agilang ito na yung mga inakay ay lumipad. But nest is so comfortable. Pero yung pugad, napaka-komportable. And even though they don't do anything, always the mother eagle bring the food. Kaya kahit wala po silang gawin, yung nanay na agila po, lagi po silang dinadalhan ng pagkain. Only one thing they need to do is open the mouth. Kaya yung kailangan lang nilang gawin ay buksan yung kanilang bibig. So the mother really worried. Kaya yung nanay po nila ay nag-aalala. Because if they can fly, they are not eagle. Kaya dahil kapag hindi sila nakalipad, hindi po sila agila. The mother never imagined the eagle which cannot fly. Kaya hindi po ito maisip ng nanay po nila na yung agila na hindi lumilipad. So mother encouraged them to fly. Kaya po hinikayat po sila ng kanilang nanay na lumipad. But they said, no, this is comfortable. Pero sinasabi nila, hindi, napaka-komportable Very namin. soft, and we want to take a rest. Napakalambot, gusto naming magpahinga. Then eagle steer up the nest. Kaya po yung nanay po nila, ginagalaw po yung pugad. Then there are many thorns, Kaya meron po kung maraming mga sharp tinik, branches. mga matalim na sanga. So it's not comfortable anymore. Kaya hindi na po komportable yung lugar na So iyon. baby eagle walk like this. Kaya ganito po maglakad yung mga inakay. Then mother eagle push them to go down. Kaya yung nanay na agila, tinutulak po sila upang mahulog. They look at the mother. At tinitingnan po nila yung nanay po nila. They said, "You are not my mother. Sinasabi po nila, hindi ikaw yung nanay namin. You kill me." Pinatay mo ako. But when it's dropped, almost in the ground, the eagle, receive them on the back. Kaya bago pa po ito makapunta doon sa lupa, yung nanay po Safe, nila safe. ay nililigtas po yung bata. Then the baby think, "Oh, you are my mother. Kaya iniisip po ng inakay, ikaw talaga yung nanay ko. You saved me." Niligtas mo ako. But mother eagle go up again and drop. Pero yung nanay na agila, umaakyat ulit, nilalaglag po ulit sila. She said, "You are not my mother." Kaya kapag hinuhulog ulit, iniisip po nila, hindi ikaw yung nanay ko. But she saved it again and drop. Pero niligtas po ulit, inihulog ulit. Then, "You are my mother. You are not my mother. Kaya you are ikaw- my mother." Iniisip po nila, ikaw yung nanay ko, hindi ikaw yung nanay ko. Through this process, they learn how to fly.
Kaya sa pamamagitan ng prosesong ito, nalalaman po nila kung paano po lumipad. On that process, they didn't recognize why mother always stir up the nest and push us. Kaya po habang sa prosesong ito, hindi po nila naiisip kung bakit po ginagalaw ng nanay po nila yung pugad o kaya tinutulak po sila. But that was a training. Pero yun po yung pagsasanay. So sometimes God push us to grow up more Kaya kung minsan, tinutulak po tayo ng Diyos para lumago. because God doesn't expect the Christian who cannot fly. Dahil hindi po ina-expect ng Diyos na yung mga Kristyano na hindi lumilipad. I pushed our brother leaders to be able to counsel anyone. Kaya tinutulak ko po yung ating mga brother na leader na mag-counseling ng kada tao. Because I never imagined the leaders who cannot counsel. Dahil hindi ko po kayang maiisip na yung isang brother na leader na hindi marunong mag-counsel. Push. Tulak po. Sometimes it looks so hard. Kung minsan, mukha po itong mahirap. Sometimes it's too much. Kung minsan, mukha itong sobra na. But even through all the persecutions and sufferings, God trained us. Pero sa pamamagitan po ng kahirapan at pag-uusig na ito, sinasanay po tayo ng Diyos. So let's go back to Exodus chapter 1, Kaya verse 12. balik po tayo sa Exodus, Kapitulo 1, versikulo 12. The more they afflicted them, the more they multiplied and grew. Kaya habang kanilang pinahirapan sila, lalo silang dumarami at lumalaganap. So persecution didn't stop the work of God. Kaya sa pamamagitan po ng pag-uusig, hindi po ito napipigilan yung gawain ng Diyos. Even though the Israel people were persecuted and they have to do the hard work, through these things, they are more united. Kaya kahit na pinag-uusig po sila at pinahirapan po sila, sa pamamagitan po ng kahirapan na yun, yung mga Israelita, lumalago po sila. They become more stronger. Sila po'y lumalakas ng lumalakas. So through the persecution, God prepared the Israel people as a army of God. Kaya sa pamamagitan po ng pag-uusig, hinahanda po ng Diyos yung mga Israelita bilang mga kawal ng Diyos. And also, if there is no persecution and hard work, Israel people still wants to stay in Egypt. Kaya kapag wala pong pag-uusig at kahirapan, yung mga Israelita, nininais po nilang manatili na lamang sa Ehipto. But Egypt is not their home. Pero po yung Ehipto, hindi po yung kanilang tahanan. They must go back to land of Ghana. Kailangan po nilang bumalik sa lupain ng Kanaan. So God stir up the nest. Kaya kinakalalkay po ng Diyos yung kanilang pugad. Then Israel people desire to be saved and go back to the land of Ghana. Kaya ninanais ng Diyos na sila'y maligtas at bumalik sa lupain ng Kanaan. If our life in this world is comfortable, we don't desire to go to the heaven. Kaya kapag tayo po'y namumuhay ng maayos dito sa mundo, hindi po natin ninanais na makapunta sa langit. We don't desire to receive the eternal reward. Hindi po natin ninanais na makatanggap ng walang hanggang gantimpala. Our hope is not in heaven if this world is comfortable. Kaya po hindi po natin pag-asa yung langit kung hindi po, kung komportable po tayo dito sa mundo. But as much as we are persecuted and have difficulties, we really desire to stand before God and stay in heaven more. Kaya po tayo po pinahihirapan, pinag-uusig, ninanais po natin na pumanig sa Diyos at makap sa Diyos. You know, in Africa, the most favorite topic of the sermon is hope. Hope. Alam niyo po ba sa Africa na yung pinakapaborito nilang paksa pagdating sa sermon ay yung pag-asa? In Africa, we have many churches, not Philippines, Africa Life Word Mission. Kaya po sa Africa, marami po tayong iglesia, African Life Word Mission. And when I visit, when we discuss, when we mention about the hope in heaven, they stand up during the sermon. While preaching the sermon, they already stand up and start to dance. Kaya po kapag kami bumibisita at nagsisermon po kami patungkol sa pag-asa, yung mga tao po'y nagsisimulang tumayo at sumasayaw. And they clap the hands, yes! We gonna go to heaven! At sila'y pumapalakpak, tama, pupunta kami sa langit. They are so excited. Nananabik po sila. Why? Bakit po? They are hopeless in this world. Dahil wala na po silang pag-asa dito sa mundo. They have nothing in this world.
Wala po silang anuman dito sa mundo. That's why, as much as they don't have anything in this world, that much they desire to go to heaven. Kaya dahil wala po silang anuman na bagay dito sa mundo, kaya ninanais po nila na makapunta sa langit. So, no matter what happens, God achieved His works. Kaya kahit anuman pong mangyari, yung gawain ng Diyos na isa sa katuparan. Let's look at the Job chapter 8. Kaya tingnan po natin sa Job, chapter 8, Kapitulo 8. Job chapter 8, verse 7. Sa Kapitulo 8, versikulo 7 po. Job chapter 8, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At bagaman maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. Beginning was small, Kaya yung pasimula ay maliit lamang. but the later end would increase abundantly. Pero yung huling wakas ay magiging napakadakila. Israel people, when they moved to Egypt, they are almost 70 people, around the 70 people. Kaya po yung mga Israelita, nung lumipat po sila papuntang Ehipto, nasa 70 katao lamang po And sila. even though the Pharaoh wants to destroy the Israel, when they got out of Egypt, almost the 2 million people got out. Kaya kahit na po pinag-uusig po ng Parao yung mga Israelita, nung lumabas po yung mga Israelita sa Ehipto, nasa 2 milyon na po sila. 2 million? Right? Oh. When Jesus died on the cross, only few people got salvation. Kaya nung namatay sa krus si Jesus, kakaunti lamang po yung naligtas. But through the persecution, when the Christians spread to the other places, wherever they went, they preached the gospel. Pero kahit na pinag-uusig po yung mga Kristyano, saan man po pumunta yung mga Kristyano, pinapangakal po nila yung Ebanghelyo. So many people got saved. Kaya marami pong tao yung naliligtas. And I know the Reverend Ryuanni got salvation 1983 something. Kaya alam ko po si Pastor Johan 1983. po inaligtas noong 1983. Yeah, I think so. Sa tingin ko po. No, more than 63. 83. More than Higit pa po ata sa 83. anyway, when he started the life of the mission, only few members were together. Only few saved people were together. Kaya po nung pinasimulan niya po yung Ford Mission, yung mga taong ligtas ay kakaunti lamang. 30 members something. Nasa 30 katao lamang po. But how many brothers and sisters in life of the mission these days? Pero gano'n lang po ba karami yung mga kapatiran sa Life Word Mission ngayon? How many churches in the world? Gano'n na po karami yung mga iglesia sa buong mundo? And the Philippine Life of the Mission is started from the one family. At gayon din po yung Philippine Life Word Mission ay nagsimula lamang po sa isang pamilya. But how many churches and how many members we have in the Philippines? Pero gaano na po ba karami yung mga iglesia sa Pilipinas at yung mga kapatiran? Though your beginning was small, yet your later end would increase abundantly. Kaya bagamat maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. So no matter what happens, God achieved His work. Kaya kahit anuman po yung mangyari, na isa sa katuparan pa rin po yung gawain po ng So Diyos. even though the Pharaoh persecuted a lot, God prepared everything for Israel people to get out of Egypt. Kaya kahit na po inuusig ng husto ng Parao yung mga Israelita, inihanda po ng Diyos yung mga Israelita para makaalis sa Ehipto. So even our Christian life, even though there are persecutions and difficulties, please look at that thing in different view. Kaya po kapag tayo po, meron po tayong kahirapan pag-uusig sa ating Kristiyanong pamumuhay, tingnan po natin sa kabaliktaran na pag-iisip yung mga kahirapang ito. Let's look at the Matthew chapter 5. Kaya tingnan po natin sa Mateo Kapitulo 5. We learned in the Wednesday sermon, Kaya po ito po yung napag-aralan natin sa Wednesday sermon. who is blessed before God? Sino po ba yung mapapalad sa harapan ng Diyos? One of them is verse 10. Yung isa po doon ay yung sa versikulo 10.
Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So if we are persecuted, the eternal reward is guaranteed. Kaya kahit na tayo pa inuusig, yung ating walang hanggang gantimpala ay may garantiya. Verse 11 and 12, let's read it together, 3, 2, 1. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Yes. The verse 12, it doesn't say we have a reward in heaven. It says great reward. Your reward in heaven is great, great. Kaya po sabi sa versikulo 12, meron po tayong malaking gantimpala. Hindi lamang po gantimpala, kundi malaking gantimpala. Oh, malaking gantimpala. When? When we are persecuted. Kailan po? Kapag tayo'y inuusig. So, if we sacrifice, we have a eternal reward. But if we are persecuted, we have a great reward. Kaya kapag tayo nagsasakripisyo, may gantimpala po tayo. Pero kapag tayo po inuusig, mas malaki yung ating gantimpala. So, through the persecution and difficulties, God divides the real Christian. Kaya po sa pamamagitan ng kahirapan pag-uusig, nahati po ng Diyos yung mga Kristiyano. And God trained His people. At sinasanay po ng Diyos yung kanyang mga tao. And God give us the chance to receive the great reward. At ninanais po ng Diyos na bigyan tayo ng malaking gantimpala. So in Israel, in the Talmud, the book of lessons, book of wisdoms in Israel, Talmud. In the Talmud, it says, life is like a boiled egg. Kaya po dun po sa aklat ng Karunungan, ito po yung tinatawag na Talmud, meron pong sinasabi na yung buhay ay gaya ng boiled egg o Boiled egg. nilagang itlog. In Israel, when they have the difficulties, they used to eat the boiled egg. Kaya po yung mga Israelita, kapag meron po silang pagkahirapan, kumakain po sila nung nilagang itlog. And if they have a sadness, they eat the boiled egg. At kapag sila po nalulungkot, kinakain po nila yung nilagang itlog. You know why? Alam niyo po kung bakit? They said, the book says, when we boiled, all things becomes softer or melted. Kaya po sinasabi po dun sa aklat na kapag nagdaga po tayo, yung mga ibang parte ay natutunaw. But egg becomes harder. Pero po yung itlog, tumitigas. So we believe there are persecutions and difficulties, but these things make us our faith stronger. Kaya po meron po tayong kahirapan pag-uusig, pero po sa pamamagitan nito ay pinapalakas yung ating pananampalataya. We believe that is a great training. Kaya nalalaman po natin na ito'y dakilang pagsasanay sa atin. Let's look at Isaiah chapter 43. Kaya tingnan po natin sa Isaias, Kapitulo 43, 43 verse 13. sa versikulo 13 po. Would you read? Ako ang Diyos at mula sa walang hanggang ay ako nga. Walang sino mang makapagliligtas mula sa aking kamay, ako'y gumagawa at sinong pipigil. I'm He means I'm Almighty God. Ako ang Diyos, ibig sabihin ako'y makapangyarihang Diyos. Then the last part, I work and who will reverse it? Who Kaya- will stop me? Ako'y gumagawa at sinong makakapigil. Even though the Satan wants to destroy the Israel, God protect Israel people. Kaya kahit na po si Satanas, ninanais na pong wasakin po yung mga Israelita ay pinoprotektahan po ng Diyos. God made the Israelite multiply. Kaya po yung mga Israelita ay pinarami po ng Diyos. And even though there are so many difficulties, God guided the Israelite to conquer the land of Canaan. Kaya kahit na marami pong kahirapan, at tinulungan po ng Diyos yung mga Israelita na makuha yung lupain ng Kanaan. These days, even though the Israel people were scattered all around the world, God gathered them and let them God bring them to the Israelite, Kaya- Israel land.
Kaya kahit na ngayon po yung mga Israelita ay nagkawatak-watak, tinutulungan pa rin ng Diyos yung mga Israelita na bumalik sa kanilang bayan. No matter what happens, God will find the people who are seeking the truth. Kaya kahit na ano pa po yung mangyari, ninanais ng Diyos na mahanap yung mga naghahanap ng katotohanan. And when God find him, God saves him. Kaya kapag ito'y nahanap ng Diyos, sila po'y nililigtas ng Diyos. And no matter what happens, God established his church. Kaya kahit na anong mangyari, tinutulungan po ng Diyos na yung maitatag yung kanyang iglesia. So, who can stop the work of God? Kaya po, sino po bang makakapigil sa gawain po ng Diyos? If God wants, nobody stopped him. Kaya kapag ninanais ito ng Diyos, wala pong sino mang makakapigil dito. I really believe saving the more losers is the will of God. Kaya po ako po'y lubos na naniniwala na yung kalooban ng Diyos ay pagliligtas ng mga ligaw na That's kaluluwa. why whenever we visit the province or we have a mission trip, who can stop us? Kaya po kapag tayo nagkakaroon ng mission trip, bumibisita sa ating mga probinsya, sino pong makakapigil sa atin? And I really believe establishing our new church building is the will of God. At ako po'y lubos na naniniwala din po na yung paggawa ng ating gusali ay ito rin yung kalooban po ng Diyos. That's why even though there are many difficulties, who can stop the work of God? Kaya kahit na po marami pong kahirapan, sino po bang makakapigil sa gawain po ng Diyos? Nobody can stop our Lord. Kaya po wala pong sino mang makakapigil sa ating Panginoon. That's why no matter what happens, standing in the side of God is important. Kaya kahit na ano pong mangyari, dapat po tayong pumanig sa panig ng Diyos. Even though our family or the co-workers persecute us, we have to stand in the truth. Kaya kahit na yung mga pamilya natin ay inuusig po tayo, dapat po tayong pumanig dun po sa katotohanan. There is one sculptor. Oh, sculptor. His name is Kaposia. Kaya po meron pong isang manguukit, ang pangalan niya po ay Kapusya. And when he carried the stone, his one hand is pressed, so he lost the one hand. Kaya kapag dinadala niya po yung bato, na pipit-pit po yung kanyang balikat, kaya wala na po yung kanyang balikat. So with that stone, with one hand, he made his masterpiece. Pero sa pamamagitan po ng kabila niyang kamay, sa pamamagitan po ng bato, inuukit niya po yung kanyang sa bato. Title of his masterpiece is Nevertheless. At yung pamagat po ng kanyang inukit ay Nevertheless. Nevertheless. In Tagalog? No matter what happens. Kahit ano pang mangyari. Even though, Kahit ano pang mangyari. that one. Nevertheless, we have to stand in the side of God. Kaya kahit ano man po mangyari, dapat po tayong tumayo sa panig ng Diyos. Sometimes I'm so sad to hear that because of the persecution of family, some members don't come to the church. Kaya po ako'y nalulungkot kapag naririnig ko po yung balita na yung isang Kristyano'y hindi na nagpapatuloy dahil sa pag-uusig ng pamilya. They are discouraged and disappointed, so they stop attending the church. Kaya po sila'y nanlulumo, kaya hindi na po sila pumupunta sa iglesia. But we have to remember, no matter what happens, God achieved His work. That's why we have to stand in the side of God. Kaya po, pero dapat po nating malaman na kahit ano pang mangyari, walang makakapigil sa gawain ng Diyos. Kaya dapat po tayong tumayo sa panig ng Diyos. Let's go back to Exodus chapter 1. Kaya balik po tayo sa Exodus, Kapitulo 1. So persecution is getting harder. Kaya yung pag-uusig ay palala ng palala. So Pharaoh asked the midwives, Sipora and Pua, to kill the male child. Kaya po, inutusan po yung mga manghihilot na si Sifra at Puwa na patayin po yung mga bata. Shipura, the meaning is beautiful. Kaya yung Sifra po, ang kahulugan po nito ay maganda. And Pua, meaning is the shining. Kaya po yung Puwa naman po ay kumikinang. As their names, their face is so beautiful and shining. Kaya po gaya po ng kanilang pangalan, yung kanilang pananampalataya ay maganda at kumikinang. Because they choose the right things.
Dahil pinili po nila yung tamang bagay. Even though the Pharaoh pushed them to kill the male child, they didn't kill. Kaya kahit na inutusan po sila ng Paraon na patayin yung mga lalaking bata, hindi po nila ito ginawa. Somebody says, B and D, between B and D, there is a C. Kaya po sinasabi po ng ilang tao, sa pagitan po ng B at D, meron pong C. Between birth and death, there is a choice. At sa pagitan po ng kapanganakan at kamatayan, meron pong pagpipili. Our life is full of choices. Kaya po yung ating buhay puno ng pagpipili. Did you choose the lunch menu? Kaya po pumili na po ba kayo ng kakainin niyo po mamaya sa tanghalian? Fried fish with the rice or Tinola. What's that? Huh? Tinola. Tinola. Oh, tinola. What's your choice? Kaya pumili na po ba kayo dun sa pritong tilapia o sa tinola? Well, Anong napili ninyo? Our life is we have to always choose something. Pero ganun pa sa ating buhay, kinakailangan po nating pumili. And depending on our choice, our life is little by little, our life, the way of our life is changed little by little, depending on our choices. Kaya sa pamamagitan po ng pagpipili po natin, bago po paunti-unti yung buhay po natin. So, depending on your choice, whether it is the right choice or wrong, your life can be right or wrong before God. Kaya po depende po sa pagpipili ninyo, kung ito man tama o mali, nakadepende po ito sa magiging pagpipili po ninyo sa harapan ng Diyos. So here is a car. Kaya meron po kotse, And here are three men. at meron po ditong tatlong lalaki. They drew the car. Kaya po sila po'y gumuhit ng kotse. Then, depending on the different angle, they drew the different picture. Kaya po depende po sa anggulo na meron sila, ginuguhit po nila yung larawan, depende sa anggulo. So, depending on the different views, we think differently. Kaya, Even though the same event, same situation. kaya po depende po sa ating paningin, iniisip po natin yung ibang mga bagay, depende po dito. So when we faced on the same situation, even though we faced on the same situation, some people think their view is ako. Kaya po, kahit na po nakakaranas po tayo ng parehas na sitwasyon, yung paningin ng iba ay iniisip po nila yung ako, There are sarili. three kinds of angles. Mayroon po tatlong anggulo po dito. Some people's view is ako. Yung ibang mga tao, iniisip po nila yung ako. Some people's view is other people. At yung iba naman po, yung paningin nila yung ibang mga tao. Some people's view is Jesus Christ. At yung ibang mga tao, yung paningin po nila ay na kay Jesucristo. So view for ako is what is good for me. Kaya yung paningin po sa sarili, ano yung makakabuti para sa akin? Depending on this standard, this thinking, they choose something good for themselves. Kaya depende po sa pag-iisip na ito, iniisip po nila ano ba yung makakabuti sa kanilang sarili. And some people, their view is other people. That's why they always think, what would other people think? At yung ibang mga tao, yung paningin po nila ay nasa ibang mga tao. Kaya iniisip po nila, ano ba yung iisipin ng ibang mga tao? If I choose this one, what would other people say? Kapag pinili ko ba ito, ano yung sasabihin ng ibang mga tao? But last view is the view of the Lord. Pero yung huling paningin ay paningin sa Panginoon. When they choose, they think, what would God please? Kapag sila'y pumipili, iniisip po nila ano yung makakabuti para po sa Panginoon. What does God want? Ano po ba yung gusto ng Diyos? So we have to have the view of the Lord. Kaya dapat po tayong magkaroon ng paningin ng Diyos. What would Jesus do? Ano po ba yung gagawin ni Jesucristo? We should always think about this view. Dapat po nating patuloy na isipin yung gantong pag-iisip. Then we will choose the right choices. Kaya't sa ganun, makakapili po tayo ng tamang pagpipili. The midwives choose the right choices
because they thought what God wants from them. Kaya po yung mga manghihilit na ito, tama po yung kanilang pagpipili dahil iniisip po nila, ano po ba yung gusto ng Diyos? Let's look at the Psalm number 119, Kaya tingnan po natin sa mga awit, Kapitulo 119, verse 173. versikulo 173, 119 and 173. 119 po, then 173. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Maging handa nawa ang iyong kamay na tulungan ako, sapagkat aking pinili ang mga alintuntunin mo. I have chosen your precepts. It means I decide to follow your word. Aking pinili ang mga alituntunin mo. Ibig sabihin, nagpasya akong sundin ka. This world, so many people follow their own thoughts or their other people's way. Kaya po, sa panahon natin ngayon, yung mga tao, iniisip po nila yung iniisip po ng iba. But no matter what they do, the Christian decide to follow the word of God. Kaya kahit naman po ano man yung gawin nila, yung mga Kristyano'y ninanais na sundin po yung Diyos. So when we study the Bible, we can see the very good choices and bad choices. Kaya po kapag pinag-aaralan po natin yung Biblia, makikita po natin yung tamang pagpipili at maling pagpipili. When God called Abraham, he decided to get out of his hometown. Kaya po nung tinawag po ng Diyos si Abraham, nagpasya po siya na umalis sa kanyang bayan. When God asked him to offer the Isaac, he didn't hesitate. He decided to offer the Isaac. Kaya po nung inutusan po siya ng Diyos na ialay po si Isaac, nagpasya po siya na ialay po si Isaac. Then Joshua decided to stand in the side of God. Kaya po si Josue, nagpasya po siya na tumayo sa panig po ng Diyos. Moses decided to suffer with his people. At si Moises, nagpasya po siya na maghirap kasama ng kanyang mga kababayan. In Matthew chapter 4, when Jesus called Peter, he decided to follow Jesus. Nung sa Mateo Kapitulo 4, nung tinawag po ni Jesus si Pedro, nagpasya po siya na sumunod kay Jesus. So he left his boat and the family and decided to follow Jesus. Kaya po iniwan niya po yung bangka at yung kanyang pamilya at nagpasya na sumunod kay Jesus. The Ezra decided to die for her people. Kaya po si Ezra, nagpasya po siya na mamatay para sa kanyang mga kababayan. And Ruth, she decided to follow the Naomi, and she wants to stay with the Israel people. Kaya po si Ruth, nagpasya po siya na sumunod kay Naomi at makasama ng mga Israelita. Ruth is the Gentile woman, Kaya si Ruth po ay hintil na babae. so she will not be welcome in Israel. Kaya hindi po siya welcome dun sa mga Israelita. But she already found who is the true God. Pero natagpuan niya na po kung sino po yung tunay na Diyos. That's why she boldly decided to stay with Israel people. Kaya nang may kalakasang loob, nagpasya po siya na sumunod po sa mga Israelita. But there are so many wrong choices, Pero bad choices. meron din po yung mga maling pagpipili. The first bad choice is Adam and Eve. Yung pinakaunang maling pagpipili ay si Adan at Eva. They decide to follow the word of Satan instead of word of God. Nagpasya po sila na sundin yung salita ni Satanas imbes na yung salita ng Diyos. That's why when we go to heaven, we can complain. Kaya po kapag tayo pumunta na sa langit, maaari po tayong magreklamo. Bakit? Bakit? We also sometimes decide to we choose the wrong thing. Pero kung minsan, pumipili din po tayo ng mga maling pagpipili. Instead of holy life, sometimes we choose the sins. Imbes na piliin yung banal na pamumuhay, pinipili po natin yung kasalanan. Sometimes instead of the spiritual blessing and the eternal reward, we choose material things. Kahit na dapat piliin po natin yung mga espiritual na pagpapala, mas pinipili po natin yung mga material na pagpapala. Look at the Esau. Tingnan niyo po si Esau. He chose the stew of the rentier instead of the birthright. At mas pinili niya po yung nilagang karne sa halip na yung pagkapanganay. Look at the Dema. Tingnan niyo po si Demas. He preached the gospel with the Apostle Paul in the beginning. Kaya po ipinangaral niya po yung ebanghelyo kasama si Apostol Pablo nung una.
But at the end, he left the church. Pero sa kahulihan, umalis po sa iglesia. The Bible says he loved the world. So he went back to the world. Sinasabi po ng Biblia na iniibig niya yung sanlibutan, kaya bumalik siya sa sanlibutan. That was his choice. Yun po yung kanyang pinili. What was the choice of Iscariot Judas? Kaya at ano naman po yung pagpipili ni Judas Iscariote? He chose the 30 silvers instead of Jesus Christ. Mas pinili niya po yung 30 pirasong pilak sa halip na si Jesucristo. So depending on their choices, their eternal life can be changed. Kaya po depende sa kanilang pagpipili, yung kanilang walang hanggang patutunguhan ay naiiba. Depending on our choices, our Christian life will be different. Kaya depende po sa ating pagpipili, yung ating buhay Kristiyano ay maiiba. Let's look at Mark chapter 7. Kaya tingnan po natin sa Marcos Kapitulo 7. These days, the people's choice is really wrong. Kaya po sa mga panahon natin ngayon, yung pagpipili ng mga tao ay sobrang mali. Mark chapter 7, verse 8 and 9. Sa Marcos po, Kapitulo 7, versikulo 8 hanggang 9. Would you read? Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtatangi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. The Roman Catholic Church Kaya yung simbahang katolika po, choose the tradition of man instead of the commandment of God. mas pinili po nila yung mga tradisyon ng mga tao sa halip ng mga utos ng Diyos. So boldly they changed the Bible. At sa katapangan, binago po nila yung Biblia. Boldly they choose the tradition instead of word of God. Kaya po mas pinili po nila yung tradisyon ng mga tao sa halip na salita ng Diyos. So even though the Bible says, when in the counseling, even though I explain the Bible, doesn't say like that, but they keep insisting their own tradition. Kaya po kapag ako'y nagka-counseling na ito yung sinasabi ng Biblia pero pinapangalandakan po nila na yung tradisyon po nila. One day they have to pay about their choice. Kaya po isang araw, pagbabayaran po nila yung kanilang pagpipili. The Christian always should choose to stand in the side of God. Kaya dapat yung mga Kristiyano, lagi po silang tumayo sa panig po ng Diyos. Let's look at the Colossians chapter 3. Kaya tingnan po natin sa Colosas, Kapitulo 3. We don't have enough time. Let's directly go to Joshua chapter 24. Kaya wala na po tayong oras. Pumunta na lamang po tayo sa Josue, Kapitulo 24. Joshua chapter 24, Josue, Kapitulo 24, verse 15. sa versikulo 15 po. In Joshua chapter 24, the Joshua, before he died, he shared the last sermon. Kaya po sa Josue, Kapitulo 24, bago po mamatay si Josue, nagbigay po siya ng huling pangaral niya po. Then the main verse is verse 15. At yung pangunahing talata ay naroon po sa verse 15. The Joshua explained how God guided us and gave us all the grace and the blessing. Then finally he asked, you have to choose whom you will serve. Kaya po sinabi po ni Josue na binigyan tayo ng Diyos ng pagpapala, ng biyaya. Kaya sa verse 15, The verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ngayon kung sino inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na nasa pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos na mga Amoreo na sa lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Choose for yourselves this day whom you will serve. Kaya piliin niyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran. We have to choose whether we will stay in the church or not. Kaya po, dapat po nating piliin kung mananatili ba tayo sa church o hindi. Sometimes I'm confused. They abide in the church or departed from the church. Kaya kung minsan nagtataka po ako kung sila po'y nanatili sa church o umaalis sa church. Because I cannot see them for many weeks, but sometimes, very rarely, once a month or once a year, they come to the church.
Kaya dahil sa ilang mga buwan, hindi na sila dumadalo, pero sa isang araw, bigla-bigla na lamang po silang dumadalo. The Bible clearly says, choose for yourself this day whom you will serve. Kaya po sinasabi po ng Biblia, ay piliin nyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran. If we decide to abide in the church, please, don't miss the Sunday sermon. Kaya kung kayo nagpasya na manatili sa church, huwag po kayong mamiss ng isang Sunday sermon. Pastor, I don't have the fare, transportation fare. Pastor, wala po kasi akong pamasahe papunta. But we go to market, right? Pero pumupunta tayo sa palengke, di ba? We go to school. Pumupunta rin tayo sa paaralan. We spend the money to go to work. Naglalaan po tayo ng pera para pumunta sa ating mga trabaho. And we eat. At kumakain tayo. Then think about this. We can spend the money for these other things, but we don't have the money to come to the church. It's so strange. Kaya pag-isipan nyo ito, meron tayong pera na para ilaan sa mga bagay na ito, pero wala po tayong pera para po sa church. Anong klaseng pag-iisip po ito? We have to choose to abide in the church. Dapat po nating piliin na manatili sa church. I'm so thankful because the number of members who join the Wednesday sermon is getting increased. Kaya po ako'y nagpapasalamat dahil yung bilang ng dumadalo sa ating Wednesday sermon ay dumarami. Even though they are late, they come to the church to listen even the last part. Kahit na po sila ay nahuhuli na, pumupunta pa rin po sila sa church upang makinig ng mga huling bahagi. Even though they cannot come to the church, they listen online sermon. Kaya kahit na hindi po sila makapunta sa church, nakikinig po sila sa online. Please boldly decide to listen to the Wednesday sermon and Sunday sermon. Kaya po, nang may katapangan, piliin niyo po na dumalo sa ating Wednesday sermon at Sunday sermon. Not hesitate. Nang wala pong pag-aalinlangan. Let's look at the 1 Kings chapter 18. Kaya tingnan po natin sa unang hari, Kapitulo 18. 1 Kings chapter 18, verse 21. Sa unang hari, Kapitulo 18, versikulo 21. 1 Kings chapter 18, verse 21. Unang hari po, Kapitulo 18, versikulo 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkakaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya, ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. How long will you filter between two opinions? How long do you hesitate? Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkakaibang kuro-kuro? Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? If that is our Lord, we have to choose boldly to stand in the side of God. Kung iyon yung Panginoon, kailangan ng may katapangan, tumayo po tayo sa panig po ng Diyos. Here is the house. Kaya meron po ditong bahay, Here is the window. meron pong bintana, And outside, it's really hot, really hot. kaya po sa labas, napakainit po. And this man stand in outside. Kaya yung lalaking ito nakatayo sa labas. This man is inside. At yung taong ito ay nasa loob ng bahay. Sino po ba yung mas mukhang kaawa-awa? Really hot. Ito po yung sobrang init. This man, right? Ito pong nasa labas po, tama? Right? Tama po? Because under hot weather, Dahil- he stand. Dahil nasa labas po siya at nainitan. But more pitiful man is the man is in the middle of the window. Pero yung mas kaawa-awa po, yung tao po na nasa gitna ng bintana. The body is in the house, but the head is out of the window. Kaya yung katawan niya nasa loob ng bahay, pero yung ulo nasa labas. Is in the middle. Nasa gitna po siya. The Christian, if they always look around the world and what they are doing and I envy them and what do they do, that is more pitiful. Kaya po kapag yung mga Kristyano, iniisip po nila, ano ba yung nangyayari sa mundo, na naiinggit ako, yun po yung mas kaawa-awa. The Bible clearly says we have to choose who.
Sinasabi po ng Biblia, sa ngayon, ano yung pipiliin po natin? Let's look at we don't have enough time. Let's go to the Exodus chapter 1. Kaya balik po tayo, wala na po tayong sapat na oras sa Exodo Kapitulo 1. Why did these midwives choose the right things before God? Kaya bakit po ba pinili po ng mga manghihilot na ito yung panig po ng Diyos? The verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng mga sambahayan. Yes. They fear God. Sila po ay natakot sa Diyos. Of course, Pharaoh is a king. So if they didn't obey, they could be killed. Kaya tama po yung Parao ay hari. Kaya kapag hindi po sila sumunod, sila po ay papatayin. So they fear the Pharaoh. Kaya sila rin po ay natatakot sa Parao. But important thing is, they feared God more than Pharaoh. Pero po sila ay natatakot sa Diyos kaysa sa mga Parao. We fear our boss. Kaya po tayo po ay natatakot din sa ating mga boss. We fear our parents or other people. Kaya natatakot din po tayo sa ating mga magulang at sa ibang mga tao. But we feared our Lord more than anyone. Pero mas natatakot po tayo sa Diyos sa halip sa mga ibang mga bagay. That's why we are so afraid not to obey God. Kaya po lubos po tayong natatakot kapag hindi po natin sinusunod po yung Diyos. More than any other things, we are so afraid of the disobedience to God. Sa halip na sa maraming tao, mas natatakot po tayo na hindi po sumunod sa Diyos. So we have to boldly decide to stand in the side of God. Kaya nang may katapangan, dapat po tayong tumayo sa panig po ng Diyos. So today we learn the Exodus chapter 1. Kaya sa araw na to, na pag-aralan po natin yung Exodo Kapitulo 1. Even though there are many difficulties and persecution, nobody can stop our Lord. Kaya kahit na marami pong pag-uusig at kahirapan, wala pong sino mong makakapigil sa ating Panginoon. And verse 11, the verse 12. Verse 12, let's read it together. 3, 2, 1. Subalit habang kanilang pinahirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap at kinuksaklaman nila ang mga anak ni Israel. Yes, we believe, even though there are many difficulties and persecution, we will grow more and more. Kaya tayo po ay naniniwala na kahit po maraming kahirapan at pag-uusig, tayo po ay lalago. And we have to decide the right things before God. Kaya dapat din po nating piliin yung mga tamang pagpipili sa harapan ng Diyos. Because God is more fearful than anyone else. Dahil mas natatakot po tayo sa Diyos kaysa sa ibang mga bagay. Let's pray together. Tayo po ay manalangin.